At muli nagbabalik of course ang Teen Star Online Chikahan. At ako pa rin po ang inyong lingkod na Kabukera Star Online versus yours truly, Queen Bocha. And of course, before natin makilala ang ating espesyal na bisita ngayong araw na to and this episode, gusto kong ibalita sa inyo ang mas pinalawak at mas pinabongga dahil may good news kami sa inyo dahil hindi lang po sa EuroTV Philippines at Pinoy Extreme Channel ninyo mapapanood sa inyong telebisyon ang Teen Star. Dahil i-roll VTR natin yan, ano natin sa screen. Even me, I'm so excited na ibahagi sa inyo ang mas pinalawak na network dahil ang Teen Star po ay mapapanood nyo na of course sa SDTV Network Cine Plus. Ayan. Medyo ano lang tayo. Hintayin lang natin ang ating picture of course para at least mas makita ninyo. Ayan, of course, SDTV Network, Cine Plus, at SDTV Regional. Dahil mapapanood din tayo sa ayan, kita-kita na natin sa screen ang bagong poster na talagang mas pinalawak, mas pinabongga. Simula March 2 po, mapapanood na po sa SDTV Network, Cine Plus, at SDTV Regional. Sa iWatch TV, San Mateo, Cable Channel 15, Fiber Blaze Channel 24, 3RS TV, dumigay pa ako, Just TV, Cine Plus, Honor TV, Cineplay, Nood Tayo, Von TV Portal, Liveplay, SDTV Regional, and soon, available na rin po ang Teen Star sa Planet Cable. At syempre sa SDTV Regional naman natin, available na po sa Lawag, Isabela, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Cavite, Bicol, Mindoro, Pagadian, Basilan, Tandag, Pampanga, Olongapo, Bataan, La Union, Nueva Vizcaya, Tarlac, Cagayan, at Abra. So mas pinalawak pa po ang ating pagsasama-sama mga ka-Team Barkada. So tumutok na ng tumutok sa mga kaganapan dito sa Teen Star Season 1. Grabe, bonggang-bongga, talaga namang sangka pa, di ba? Nag-start lang tayo sa unang channel lang ngayon. Mas pinalawak ng pinalawak ng pinalawak pa. At malay mo, soon to be, mas madagdagan pa po ang ating mga channel na kung saan pwede nating mapanood. Ayan. So this time, syempre, hindi naman matatapos ng araw na ito na hindi natin makikilala ang special nating bisita. Ano kaya ang itsura ng ating bisita ngayon? Siya na kaya ang ideal guy for me? Charing. Kidding aside, so huwag na natin masyadong patagalin pa at huwag na tayo maghaka-haka kung sino yan. Please welcome ang ating fantastic guest for this day, ang sporty pageantero model na si Dylan Ayumentado. Please welcome once again ang ating fantastic guest for this day, ang sporty pageantero na model na si Dylan Ayumentado. Bati ka naman, Dylan. Hello po. Sa ating mga Team Barkada. Happy Monday po sa inyo. And God bless po sa inyo. Ayan. Ngayon nakakasama natin, of course, si Dylan Ayumentado. Hello, Dylan. Kamusta ka, Dylan? Happy Monday sa iyo, Dylan. Happy Monday din po, sir. At okay naman po ako. Medyo masaya po at na-guest niyo po ako dito po. Sobrang saya ko po. Ayan. Grabe. Wag naman, sir. Ano na lang. Queen bee na lang. Queen bee. Masyadong formal Hello na po. Anyway, Dylan, ikaw, kwento ka naman about yourself. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo? Are you still studying? Or any
work for endeavor, ganon. What do you do in your life? From now naman po, ayun po, dahil estudyante pa rin po ako, nag-aaral pa rin po, and nag-e-sports po ngayon po ng basketball, arm wrestling, volleyball, and etc. So many sports po. Pero main ko po ay ang arm wrestling tsaka basketball po. Okay. Do you have sport, which is basketball and arm wrestling? Yes po. Ito ba ay hobby mo talaga? Hobby mo? Actually, yes po, hobby, and dahil nga, medyo lumalaki na rin po. So, ayun po, ehersisyo lang din po sa sarili. Disiplina lang po. Ayan, para sa kaalaman ng ating mga teen barkada, si Dylan ba is anong year na at sa nag-aaral? First year na po ako, nag-aaral po sa STI or TGAS. And taking up? And, yun po, dahil 18 na po ako ngayon, and pushing forward din na nagpapadin din po ako ngayon. I mean, what are you taking course? Taking course ko po ngayon ay multimedia art po. Multimedia arts. Mahilig ka sa mga sketching? Sa mga Yes po. Sa mga media po na nagpo-post din po ako ng mga drawings and more na sa vlogging, editing, and yung mga kasama na yun, pag multimedia arts, di ba? Ang nasa isip ko kasi graphic graphic arts. Anyway, first year college. Po, sabi po kami doon po. Okay. First year college Yes po. sa STI, tama? Apo. Okay. Nasabi mo sa akin yung hobby mo and sports mo is basketball and arm wrestling. Ito bang pag-basketball mo is ginamit mo as being varsity ng inyong school? Siyempre, di ba, sayang din. Kumbaga parang pwede ka maging scholar at that your skills or sports, di ba? Sadly po na hindi po ako natanggap. Kasi nga ayun nga rin po, siguro sa bagay ko rin po tumakbo, actually, center po ako sa mga basketball, kung alam po yan ng mga manonood, na pang rebound and kita na laban po. So, may mas better pa po sa akin. Mas malaki pa po. Yun nga, hindi nga lang po natanggap. Sadly lang po. Okay lang yan. Meron pa naman siguro mga chance, di ba, sa mga susunod pang SEM or your college mo. Try lang ng try, di ba? Hindi ka man naging center sa basketball sa school ninyo. Malay mo, maging center ka naman sa puso ko. Ay! By the way, maisingit ko lang, si Dylan ba single? Yes po. Bakit? Ba't single ka? You're so cute na naman. Chinito. Ano po ako Diba? looking forward po sa future ko po na, kaya nga po, gusto ko rin pong matupad yung mga pangarap sa akin ng mga magulang ko. And sobrang dami na rin pong ginagawa na bukod sa school, nagpa-budget, sports, sa mga kaibigan, sa pagiging kuya. Ayun nga po, parang ang hirap na po isingit. Pero siguro, siguro, pag nagka-budget na sir, tsaka po paano. Yung sa pag-basketball mo naman is, ito ba yung parang nakahiligan mo na since bata pa lang? Kasi meron time na, di ba, meron diyang mga parang SK competition, yung ganon, inter-barangays, nagaganon ka rin. Opo. Sumasali po ako sa mga paligan nila ng mga SK namin dito sa lugar po. And yun mga po, nakaranas na rin po ako ng champion sa Mosquito Division kasi bata pa po ako nun. Pero ngayon po, yun, sasali pa rin po sa mga liga-liga and kinukuha po ng mga team sa lugar na to. Ayun, kaya na-enjoy ko na rin po at nagiging happy ko na po talaga ang basketball. Simula bata pa ako at hanggang ngayon po. Oo. Alam mo ba na na-experience ko din yan. Actually, sumasali din ako ng mga inter-barangay.
Tsaka SK Divisions. Oo, sumasali din ako sa mga ganyan, mga paliga. Oo. Ewan ko ba, gusto ko maging muse, pero mas kinukuha nila ako. Kasi naglalaro din ako ng basketball eh. Oo, kadalasan nga ako lagi yung point guard kasi ako yung maliit sa amin. Ay, Oo, ganun tsaka din po maano ako pala. tumakbo kasi. Oo, tsaka malikot kasi ako, tumakbo, maano ko, magalaw-gaw ako, kaya talagang gusto nila ako maging point guard. Oo. At the same time, ikaw ba naka-receive ka ba naman ng mga awards sa yung sports sa pag-basketball? Kasi sa akin, Um, sumasali ka ng mga paliga, even school, ganon. As a basketball po, ay team award po siya na nag-champion po kami and nakaranas din po ng first kasama yung team po namin. Pero bilang as a player, hindi po ako na-awardan kasi po ako team player po ako. Mas magaling po akong mag-support kaysa mag-lead sa mga team play, mga teams na sinasalihan ko po. Kumbaga, mas okay ka sa support. Kumbaga, Yes sa po. rebound, di Yes ba? Tapos, meron talaga kayong parang attacker kung tawagin. Yes po, meron po. Ayan. Doon naman tayo sa pag-arm wrestling mo. Hindi ba parang physical naman yun, arm wrestling? Pwede mo ba kami kwentuhan sa about sa arm wrestling? Sa arm wrestling naman po, nag-start lang po ako last year sa mag-training ng arm wrestling. Ang pagiging sa arm wrestling naman po ay na-invite lang po ng founder namin na si Coach Neil, and ayun po, na-influensyan din po ay asong parang nagustuhan ko po kasi nga kesa sa mga physikalan or boxing or parang mas prefer ko na lang po na yung lakas gamitin na lang po sa braso na safe naman po dahil may mga natuturo po sa amin ng mga kung paano yung mga tamang position and kung paano po siya tamang laruin na hindi mababalikan po. So ayun po na nadala ko siya hanggang ngayon. And dati po, sa mga... Correct me if I'm wrong, Dylan. Correct me if I'm wrong. Ang arm wrestling ba is ito ba yung tawag sa punong braso? Yes punong po. Braso, Punong braso yun po ba yun? siya. Sa mga... Tinatawag po siya punong braso dito po sa Pilipinas. And to professional way po, ginagamit na po siya. Ang tawag na rin po talaga, arm wrestling. And ayun po, tama po kayo po. Punong braso po. Yes. At syempre, gusto ko lang din sabihin at paalalahanan ang mga katimbarkada natin na kung gagawin nila yon mas maganda consult sila sa professional. Kasi one time meron ako naging friend na nagganyan punong braso. Hindi maganda ang position siguro ng kanyang kamay or ng arms niya, ng braso niya. Nabali yung dito niya sa may Kaya mas better is may guidance, di ba? Para naman meron dagdag kaalaman din sa mga katimbarkada natin, Dylan. Pwede mo ba kaming kwentuhan about starting mo sa pag-arm wrestling at bakit ka nagkaroon ng interest sa arm wrestling? Di ba masakit siya? Di ba masakit? Masakit po, pero sa arm wrestling po, may kasabihan nga rin po kami sa gym, tsaka no pain, no gain. So, sa arm wrestling, hindi lang po namin siya ginagamit para tumalo na ibang tao. Busy naman daw po na parang magkalaban po or magsiga. Pero, in reality po, sa arm wrestling po, kami po yung magti-team. And, sa mga nakakalaban po namin, nag-build po kami ng magagandang connection sa iba't ibang lugar. Kagaya po ng Binangonan, Antipolo, and Pasig na nakakasama po namin at nakakasama po namin sa mga paligan ng arm wrestling mga nilang lugar. So, ayun po yung mga mag-join ng arm wrestling. And then po, sa na rin po sa mga nakakalaban po namin, kaibigan po namin, and more connection, and sa pag-hype ng bagong arm wrestling sa Pilipinas po. So, ayun din po, nag-start din po ako doon sa pag-join, and na-intriga din po ako sa kung paano po siya nag-work and paano po siya
nagpapalakas bilang sport sa mga kagaya kong mga bata at sa mga lalaki na nagtuloy-tuloy lang na hindi lang siya about sa katawan, kundi about siya sa technique and sa isip and sa din po, sa lakas din po kung paano ka aatake. So, ayun din po. Ayan. So, dapat dyan talaga is meron ka rin disipline, no? At, Yes po, and kaya ano tawag dito, gusto kong siyang itry, actually, yung punong braso. Pero yung kapag yung pupersa na ako, parang ang hirap. Ano ba ang may papayo ba sa mga katimbarkada natin yung tramang posture? Kailangan ba lapat na lapat yung pinaka ano natin dito? Lapat na okay. lapat tayo dapat? O medyo nakaangat ng konti, naka-pointed yung siko natin? Sa arm wrestling naman po, kaya minsan po, ang mali po ng mga bago or mga wala pa ang less pa po sa arm wrestling, kaya di po sila nabi kung paano sila mag-arm wrestling, hindi po nila sinasama ang katawan. Ginagawa po nila po, kasi po makabalik. Pero sa tama po na para maka-atake ka po sa kalaban or makadepensa ka po, kailangan po talaga kasama po ang katawan. All tradition po yung ginagawa po nila na sa arm wrestling, ganyan lang po. Pero yung another say po ay danger position na rin po yun. And may tinatawag namin danger position na pwede pong makabali ng kamay ng banda dito po and dito po sa may siko and sa wrist. So ang pinakamaganda pong nangyari po ay ididikit po dito. Pero meron pong pagitan. Ayan po yung parang tamang position na pwedeng gawin at tinatawag po namin itong hook. And meron din po kami tinatawag na technique sa wrestling na nakakatalo rin po ng mga malalakas na braso po talaga na kahit ako matatalo po ako kung alam po nila yung technique na to. Ayun po yung technique ng top roll. Yung top roll naman po ay umiiral po sa kamay and sa hand control. At hindi lang po siya basta dito sa braso, kundi naipon din po siya sa kamay, sa daliri, dito sa thumb, and sa mga, ayan, fingers na po yan. Kung sa hook naman po ay pasara, sa top roll naman po ay pa-open. Kina-counter niya po yung hook na ginagawa po ng hooker na malakas sa braso sa mga lahat, in strength, etc. So ayun po yung halos dalawa po yung technique. Padagdag ng taon, madami po pong na-invento technique na bago ngayon sa arm wrestling. And sa pangatlong technique naman po ay yung top roll. Ito po medyo danger pero if talagang kaya naman ng kamay mo na tumalo po na ng position, kaya naman po ano yan. Basta po may guide lang po ng mga ref and sa mga kaibigan na nagsasabi na angat, up. Kasi nga po sa table na humihiga na po sila kung makikita niyo po sa mga video sa mga TikTok. Oo. So ayun payo ko po sa inyo. Ibig po mga danger position at laging itapat sa kamay, yung kamay sa shoulder. Yan lang po. Oh yeah, mga katimbarkada natin, nagkaroon tayo ng mga kaalaman regarding sa arm wrestling o tinatawag natin masikat na famous na punong braso. So, kailangan may guidance pa rin of course, di ba? Para at least iwas disgrasya. Ayan. Thank you so much for that information, Dylan. At syempre sa ating mga katimbarkada sa ating pagbabalik, aalamin pa natin kung ano pa mga pinagkakaabalakan ng ating Teamtastic guest for this day. Yan po isa pagbabalik ng Teen Star Online Chikahan.